Winner, enough reason ba talaga na iiwan mo ang misis mo dahil sa mata mo siya ay losyang na? Ating alamin ang kwento ni Alexa ng Cavite dito sa programang May Puso, ang programa para sa iyo. Welcome to Heart to Heart with Mama Colleen. Heart to Heart with Mama Colleen. Dear Mama Colleen, ako si Alexa ng Cavite. Isang housewife lang, may 4 na anak. Kasal sa aking asawa for 25 years. Mama Colleen, maaga kaming nagsama ng mister ko na itago natin sa pangalang Ian. Kumbaga, half of my life po, siya na ang kasama ko. Kaya hindi ko po lubos na matanggap na sa isang iglap, ipagpapalit niya ako sa iba, sa mas bata. At aminin ko, maganda po yung babae. Hindi hamak na mas fresh. Samantalang ako, 43 pa lang, pero mukha na pong 50. Kaya lalong bumaba po ang tingin ko sa aking sarili. Kinakain ako ng insecurity ko. Namamakulin sa tuwing tumitingin ako sa salamin. Kinakausap ko yung sarili ko na, ayan, kaya ka iniwan kasi ang tsaka-tsaka mo na. Aminin ko, Mama Colleen, medyo napapabayaan ko na ang sarili ko. Dahil dinevote ko na po ang buhay ko sa pag-aasikaso sa mga anak ko at sa kanya. Madalas ko na rin naririnig sa kanya na ang losyang-losyang mo na. Mag-ayos ka nga. Paano ko naman po yun gagawin? Sa pag-aasikaso ko pa lang po sa kanila, sa bahay, wala na akong oras. Mas gusto ko na lang itulog para makabawi-bawi ng lakas. Akala ko rin, biro-biro lang niya yung salitaang losyang. Mapagbiro rin naman kasi si Mr. Mama Colleen at hindi ko rin naman naisip na magagawa niyang mambabae pa. Tanong ko lang, Mama Colleen, dapat ko pa bang ilaban ang mister ko? Sa amin pa rin naman siya umuuwi. May nangyayari pa rin naman sa amin. Pinagbibigyan ko pa rin naman. Pero alam kong tuloy pa rin sila ng babae niya. Hindi ko naman kayang maghamon ng hiwalayan kasi siya lang naman ang naghahanap buhay sa aming pamilya. Hindi ko alam saan ako kukuha ng pangtustos sa mga anak ko kung sakaling iwan ko siya. Padamay naman, Mama Colleen, kasi sa totoo lang, ang bigat na. Muli, ako po si Alexa ng Cavite. At ito ang aking Heart to Heart with Mama Colleen. Heart to Heart with Mama Colleen. Real talk, nakakagigil. Bilang isang babae, nakakagigil kasi parang walang respeto ang asawa mo sa'yo. Alam mo, minsan sige nagigets ko na minsan, di ba, alaskahin ka niya na medyo masakit para sa atin. Pero minsan, baka naman hindi talaga seryoso, baka yun lang yung paraan niya para iparating yung message na gusto niya talagang iparating sa'yo. But bottom line, okay lang sana kung talagang biro lang eh. Pero yung may supporting kabit on the side, ibang usapan na yun. Yung tipong sabi mo nga, mapagbiro ang asawa mo, gusto mo sana siyang i-take as baka biro lang talaga. O pwedeng yung joke is half a meant para mag-ayos ka. Siyempre, mamomotivate ka na mag-ayos ka, diba? Pero yung may supporting na parang may side check na, yun yung nakaka-bad trip, yun yung nakakainis. So, ano ba yung pwede nating mapulot dito ka-winner? Number 1, talagang lagi tayong babalik doon sa wag nating kalimutang alagaan ang ating sarili. Hindi ito para sa asawa mo, para hindi siya mambabae. Aalagaan mo ang iyong sarili kasi naniniwala ako that if you feel good outside, magre-reflect yun inside. Di ba pag okay yung mood natin, feeling natin ang ganda-ganda natin, di ba parang ang gaan-gaan kumilos sa bahay, na parang lahat ng kilos natin napaka-positive. Kumbaga sa aura, kapag ang good ng aura natin,
di ba nagmamanifest yun sa kung ano yung pwede nating magawa the whole day. So again, ang akin lang, dapat na mag-ayos ka. Hindi para sa asawa mo, hindi para sa anak mo. That is for yourself. Again, if you feel good outside, mararamdaman mo yun eh. 'Di ba? Magre-reflect yun inside. At kung ano man yung kailangan mong i-share sa mga pamilya mo sa bahay, magre-reflect yun lahat. So, yun lang. And nagigets ko na bilang nanay, totoo naman talaga yun eh. Kapag ikaw talaga ang gumagawa sa bahay, totoo yun na minsan napapabayaan na natin ang sarili natin, yung ipag-aayos natin ang sarili natin, itutulog na lang natin, diba? Gets na gets ko yun. Pero siguro, yun yung iregalo mo sa sarili mo for you to feel good. Hindi ka man mag-ayos ka man, naniniwala ako na ang isang lalaki kapag ka babaero talaga yan. Diba? Naghahanap lang yan ng justification at yan ang nakita niyang justification para mapangatawanan lang yung pambababae niya. So, wag mong tingnan yun na kasi tsaka na ako, kasi losyang na ako. Wag mong i-degrade ang sarili mo dahil lang sa ginagawang kalokohan ng asawa mo. Ako naniniwala ako na wala sa itsura yan. Okay, so baka may mag-comment na lalaki dyan, hindi Mama Colleen, factor din talaga yung pag nag-aayos ka ng sarili mo, etc. Bakit yung mga magaganda, Diyos, sana niloloko pa? So hindi ako naniniwala na dahil losyang ka na o tsaka ka, hindi ako naniniwala doon. Kung talagang may pagkaloko-loko yung asawa mo, 'di ba? Kahit ano pa itsura mo, kahit hindi ka naligo ng isang buwan, wag naman ganun. But again, in-exaggerate ko lang, kung kahit hindi ka maligo, kung mahal ka ng isang tao, hindi niya magagawa na maghanap ng iba na lalandiin niya para masaktan ang puso mo. So, yun lang, 'di ba? So, another realization is, totoo din talaga na hindi dapat tayo fully nakadependent sa partner natin. If we can, 'di ba? Kung kaya lang naman din, sana siguro pwede kang kumuha sa portion na binibigay ng asawa mo sa'yo, magtabi ka ng pera. Kasi, 'di ba, kung tutuusin, 'di ba, ang pagiging housewife, hindi po dapat housewife lang. Ito nga yung tinatawag na unpaid workers na mas grabe pa nga ang trabaho kaysa sa mga bayad eh. So siguro kumupit ka sa binibigay ng asawa mo, itago mo, iimpok mo, para kung sakali na magloko siya, meron kang madudukot. O, diba? Ganun talaga eh, diba? Kumbaga, yun na lang yung sahod mo. Huwag mo nang i-declare sa kanya. Or kaya naman, hanap ka ng ibang diskarte na pwede mong pagkakitaan na pwedeng sarili mo itong pera. Pwedeng number 1, maitulong mo sa asawa mo, o number 2, again, magtabi ka para sa sarili mo. Para kung halimbawa na magloko ang mister mo, meron kang mabubunot. Diba? So, ganun lang yun. Para sa advice, no, maraming mga ka-winner natin ang magpapayo ngayon sa comment section below. Please, sa mga nanonood ngayon, kung gusto ninyong payuhan si Alexa ng Cavite, comment down below. Please, please, please. Pero, syempre, again, para kay Alexa, siguro may payo na rin naman yung sinabi ko, may mga lesson na rin naman tayo. Last na lang siguro is, if you wanna save the marriage talaga, try to talk to your husband. But syempre, be ready kung ano man yung maging decision niya. Kasi, wala eh, hindi natin hawak ang utak niya eh. Hindi nga natin hawak nung nagloko siya eh. Ngayon pa kaya, nakakastiguhin natin siya. At ipag-pray over natin na sana ma-realize ng mister mo na mali ang kanyang ginagawa sa'yo at sa mga anak mo. So, yun lang. Girls, huwag kang matakot na mag-ayos para sa sarili mo. At the end of the day, allot ka ng time na sarili mo naman. Again, balik lang ako sa sinabi ko kanina, if you feel good outside, eventually din naman magmamanifest yan, magre-reflect yung care mo sa mga anak mo. Kailangan mo yun para sa sarili mo. So, yun lang. And maraming salamat, Alexa. I know, masakit na masakit to, but malalampasan mo to. Basta itaas mo lang sa kanya and mahigpit na yakap para sa'yo. Ka-winner, once again, yan po ang kwento ni Alexa ng Cavite. Kung meron ka ring kwento na nais ibahagi dito sa programa ng Mama ng Bayan, feel free, i-PM mo lang kami sa Facebook ng Win Radio or sa Facebook ng Mama ng Bayan. Handa ka naming damayan sa iyong pinagdadaanan, anuman ang nilalaman ng iyong puso. Ito po ang programang May Puso, Heart to Heart with Mama Colleen. Until next new episode every Saturday, 8 p.m. Dito po sa aming channel. Heart to Heart!
to heart with mama.